Ilang araw din hindi nakatulog ng maayos si Lara pagkatapos ng pag-uusap nila ni Patty. Laman ng isip niya ang business proposition nito. She knew she needed to come up with the answers quick. Malapit na kasing matapos ang isang linggong palugit na ibinigay nito sa kanya. And she didn't want to pass up the chance for fear that she might regret it later on. Nang mga sandaling iyon, ay naroroon siya sa opisina niya sa restaurant. Kakatapos pa lang nilang magsara. Pinasadahan ulit niya ng basa ang report na ibinigay sa kanya ni Patty. Wala siyang tulak kabigin sa pagiging pulido at komprehensibo nito. She had to admit that his offer was really tempting. Hindi dahil sa kapital na ilalagak nito, sapagkat madali niyang masusolusyonan iyon sa pamamagitan ng kanyang ama. Ang tunay na humahalina sa kanya na tanggapin ang alok nito ay ang nakakabilib na business foresight nito. Aaminin niyang hindi niya magagawa ng mag-isa iyon na nakasaad sa report nito. He simply knew too much about how to run a business while she knew so little. Sa aspetong iyon ay malaki talaga ang maitutulong nito sa kanya. Gayunpaman, ay bantulot pa rin siyang ibigay rito ang pagsang-ayon niya. Ang pumipigil sa kanya ay ang kaalamang makakasosyo niya ito sa negosyo na gusto niya ay isa kanya lamang. Baby niya ang restaurant niya at hindi pa siya handa na magkaroon ng daddy ang baby niya. Sa puntong iyon, biglang naalala niya ang kanyang ama. Bakit ba hindi ka agad niya naisip kumonsulta rito? Surely, he would know what to do being a businessman himself and not just an ordinary businessman. Malaking tao ang kanyang ama sa corporate world. Dinampot niya ang cellphone niya at saka idenial ang private line nito. A couple of rings later, the call connected. Ito ang unang bumati. Hello Lara, it's nice to call you up. Hi Dad. Balik-bati niya rito. Namayani ang katahimikan. Her relationship with her father was odd, to say the least. Mahal niya ito, at nararamdaman niyang mahal din siya nito. Subalit, wala silang laya na ipamalas ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sadyang naroroon ang limitasyon at ang pagkainang. Tanggap na niya ang bagay na iyon. At matagal na niyang kinalimutan ang maghangad ng higit pa sa kayang ibigay nito sa kanya. She had long since reconciled with the fact that her father didn't belong to her. Noong bata siya, ay nahirapan siyang unawain ang kalagayan nilang magpamilya. Ngunit sa pagtanda niya, ay unti-unti naging praktikal ang pananaw niya sa buhay at natutuhan na din niyang tanggapin ang kapalaran niya. She was cool with everything now. Oo, nagkamali ang mga magulang niya at ang naging resulta ay siya. But so what? Tough break for everyone involved, but it was just the way life was. No good could come out of dwelling about the situation. Ang pinakamainam niyang gawin ay bilangin ang blessings niya sa halip na magsinter sa kung ano nang wala siya. She led a comfortable and contented life. She was healthy. Both her parents were healthy and seemingly happy. Hindi na masama iyon. Alam niyang marami riyan na hindi kasing palad niya. Where are you? Tanong niya rito pagkakuan. Still at the office, sagot ng kanyang ama. Past 9 na. Andyan ka pa? You should go home and rest. Totoo ang concern niya rito. I know. Malapit na akong matapos dito. Ikaw ba? Where are you? Nandito pa ako sa restaurant. Tumawa ang kanyang ama. Anak nga kita. Napangiti naman siya. Dad, the reason why I called up is because I want to ask your opinion on something. Pasakali niya. Saka inilahad niya rito ang tungkol sa proposal ni Patty. Who is this person?
Matagal mo na ba siyang kilala? No. Kailan lang kami nagkakakilala? Nung una nga, gusto niya akong kunin bilang personal chef niya. Imagine that? By a set him straight. Pagkatapos, nagpakita siya ng interest na magkasosyo kami. Ganoon yata talaga siya ka no-nonsense na tao. What his name? Patricio Marco Montenegro. Say what? Parang nagulat ito na hindi mawari. She wondered why. Patricio Montenegro? Ulit niya. Iyon ang nakasaad sa business card na ibinigay nito sa kanya ni Patty. Which one? Yung presidente ng PMON? You mean si Patty? Yes. That's how he likes to be called. Do you know him? Yes. Pero paano kayo nagkakakilala? She told her father how. So what are you saying he sought you out? Anito pagkatapos niyang magkwento? Yes. Pero bakit? She smiled then. Nasarapan daw siya sa luto ko. Are you sure? Hindi niya alam na ako ang father mo? No. Paano naman niya malalaman? Magkaiba tayo ng surname. Remember? Ang ginagamit niyang apelido ay maiden name ng mama niya. Her mother was married now. Matagal nang nagkahiwalay ang mga magulang niya. At ngayon ay nasa Australia ito. Kapiling ng bagong asawa nito. Are you sure? Paninigurado sa kanya ng kanyang ama. Yes. Why, Daddy? Is there something wrong? No. No, nothing's the matter. So anyway, inalok niya ako na magsosyo kami at bibigyan niya ako ng 1 linggo para mag-design. The week is almost over, but I still don't know what to do. I need your opinion. Sa tingin mo ba, okay lang na pumasok ako sa venture na ito? Answer this first. Gusto mo ba? Marami siyang magandang idea. Lahat na na-imagine kong mangyari para sa restaurant ay naisip niya at higit pa roon. So the answer is yes? Yes? So what's stopping you then? This is my restaurant. Gusto ko akin lang ito. I see. Sagot ng kanyang ama. I have to admit I need his help. Ang kaso, paano kung lulukuhin lang niya ako? Sa tingin niya ay hindi naman gagawin sa kanya iyon ni Patty. Pero wala siyang tiwala sa kakayahan niyang kumilatis ng tao. She had been wrong so many times before. Like I said, I don't really know him. Kailan lang kami nagkakakilala. You can trust Patty. Take my word for it because I know him personally. He's a good kid. Very honest. At tama ka. Malaki ang maitutulong niya sa iyo. He's a very talented businessman, just like his father and his grandfather before him. Believe me, malayo ang mararating ng restaurant mo with him sitting at the co-pilot's chair. Bukod doon, marami kang matutuhan sa kanya. Are you sure, Daddy? Very. With regards to your other concern, about your wanting to be the sole owner of your own restaurant, this partnership doesn't have to be a permanent one. Pwede ba iyon? Yes. Agree to the proposal and see if the things work out. If it doesn't, buy him out. End of problem. Ako na ang bahala sa perang kakailanganin mo. Paano kung hindi siya pumayag? Hindi siya pwedeng tumanggi. Kung sa una pa lang ang kasama na sa clause ng kontrata ninyo ang option mo na bilhin ang party niya, kung kailan mo naisip. What her father said made perfect sense to her. Natuwa siya at naisip niyang konsultahin ito dahil kung siya lang ay hindi niya maiisip ang solusyon nito. Nagpasalamat siya rito at saka sinabing tutulugan muna niya ang desisyon niya. Dad, kung ano man ang magiging desisyon ko,
Ipapaalam ko. Her voice trailed off when she heard a voice from somewhere over her father's end call. Daddy. Napiyo kaagad niya ang tinig na iyon ay galing sa nag-iisang kapatid niya rito na hanggang ngayon ay hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong masilayan. I came to fetch you because it's late already. Malambing na dagdag ng tinig na iyon. And then she heard a loud smack. Hinalikan marahil ang kapatid niya ang pisngi ng kanilang ama. She realized her sister was sweet and was glad for her father's sake. Hi baby. Bakas ang kasiyahan sa tinig na saad ng kanyang ama. Alam niyang kailangan na niyang magpaalam. Hey dad. Pukaw niya rito. Thanks again for the advice. I better say bye now. Right. I'm sorry about this. Mag-usap ulit tayo. Tell me what you decide. Saad ng kanyang ama. I will. Bye. Nang sumunod na araw, ay tinawagan ni Lara si Patty. Pagkatapos tibangin ang mga pros and cons ay nagpasya siyang tanggapin na ang offer nito. Iyon mismo ang sinabi niya rito na makausap niya ito sa telepono. She could tell from the tone of his voice that he was pleased by her answer. Let's talk more. Libre ka ba mamayang hapon? Magkita tayo sa Mandarin. Saad nito. Oo, libre ako. Pero hindi ako pwedeng magtagal. I have to get back to the restaurant before the dinner rush. I understand. I guess that's something we have to change. Change? Iyon ang isa sa mga pinangangambahan niya. Change was constant. Kung para sa ikabubuti ng restaurant niya, ang pagbabago ay nakahanda siyang tanggapin iyon ng bukas sa puso. Gaya sa napagkasunduan nila. Nagkita sila ni Patty bandang mananghali sa Mandarin Oriental. Sa Clipper Lounge ng hotel sila nagtagpo. Wala na siyang pagkakataong umuwi. Para magpalit kaya nagtungo siya roon suot ang chef's uniform niya. She didn't mind. Casual naman ang dress code sa lounge. Their meeting was purely business. Isinama pa nitong assistant nito na si Venus para kumuha ng notes. Sa loob ng mahigit isang oras na pinag-usapan nila ang mga detalye ng partnership nila. Sinabi niya rito ang mga terms niya, kabilang ng option to buy clause na iminungkahi ng kanyang ama. Hindi naman ito tinutulan ang mga kondisyones niya. That night, in-email nito sa kanya ang draft ng kontrata nila. Pinabilib siya nito sa bilis nitong magtrabaho. No wonder. He was successful in his field. Nakapag-research na siya tungkol dito at may idea na siya sa mga naging achievements nito. Nalaman din niya na kabilang pala ito sa mataas na angka at ginugrum para pamunuan ang kumpanya ng pamilya nito. Ipinadala kaagad niya ang draft ng kontrata sa kanyang ama para hingin ang opinyon nito. Her father called her up right after and okayed the contract. Nang sumunod na araw ay nagkita't ulit sila ni Patty sa parehang lugar pa rin. Sa meeting na iyon ay nagkapirmahan na sila ng kontrata. And just like that, the deal was sealed. Hindi na niya solong pag-aari ang restaurant niya. May kasosyo na siya ngayon. Let's celebrate our partnership. Anito pagkatapos imisin ang mga papeles sa harap nila. Kailangan pa ba? Parang ayaw mo yata. Hindi naman sa ganoon. Kaya lang, alam mo namang nakatali ako sa restaurant. Sa ngayon nga, kailangan ko nang magmadali dahil kailangan ko pang paghandaan ang dinner rush. Alright, saka na lang tayo mag-celebrate. And we will. Most definitely. Tumango na lamang siya. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.